kapre sa puno ng akasya. Sa barangay Balawort, Land of Dawn ay may kumakalat na isang balitang may nakatirang kapre sa isang malaking puno ng akasya. May mga taong naniniwala sa balitang ito, ngunit mayroon ding mga taong hindi naniniwala rito, katulad na lamang ng mga anak ni Aling Nana na si Granger 17 taong gulang at si Odette naman 15 na taon gulang. Sabi ng mga tao sa kanilang barangay ay madalas na nakikita ang kapre na naghihintay ng mga taong dumaraan upang takutin ang mga ito. Kaya naman palaging sinasabi ni Aling Nana sa kanyang mga anak na huwag silang magpapagabi. Kring, kring, kring. Mga anak, gising na Lunes ngayon at may pasok pa kayo. Ikaw Granger, nababarkada ka na, napapansin ko na madalas ka nang gabihin sa pag-uwi. Sige, bumangon na kayo at maligo. Matapos magbihis at mag-almusal, sina Odette at Granger ay pumasok na sila sa kanilang paaralan. Nang makaalis na ang mga anak ni Aling Nana at Manong Gosayon, kinuha ni Gosayon ang kanyang palakol at pinutol ang mga mababang sanga ng punong akasya. Ano ba yan, Gosayon? Bakit mo naman pinutol ang ibang sanga ng punong akasya? Hindi ba't sabi nila na may nakatirang kapre dyan? Sana nagpaalam ka muna dyan sa puno bago mo putulin ang ibang sanga nito. Masyado na kasing mababa ang ibang sanga nito, kaya napag-isipan kong bawasan ito. O, siya, walisin mo na lang ang mga nagkalat na dahon at pagkatapos ay magpahinga na tayo. Nakalimutan namang magpaalam ni Odette sa kanyang magulang na gagabihin siya sa pag-uwi dahil may proyekto silang gagawin sa isa nilang asignatura, kaya nag-text na lang siya sa kanyang ina, "Ma, late akong uuwi ngayon sa bahay dahil may proyekto kaming gagawin ng aking mga kaklase." Agad namang nag-reply ang kanyang ina, "O sige anak, basta mag-iingat ka." Pagkatapos naman ng klase ni Granger ay niyaya naman siya ng kanyang mga kaibigan na maglaro ng Mobile Legends Bangbang, kaya sumama naman ito sa kanila. Ngunit pagkatapos niyang maglaro ay umuwi naman siya agad sa kanilang bahay. Alas 8 na ng gabi nang matapos gumawa ng proyekto si Odette kasama ang kanyang mga kaklase. Hindi na siya tumulong sa pagpulot ng mga kalat, kundi nagpaalam na siya agad dahil malayo pa ang kanyang uuwian. 15 minuto siyang naghintay sa kalsada bago siya nakasakay ng tricycle. Dahil masikip ang daanan patungo sa bahay nila, kagura pinahinto na lang niya ang tricycle na kanyang sinakyan ng malapit na ito sa kanilang tirahan. Inabot na lang niya ang kanyang bayad at naglakad. Habang naglalakad ay mayroon siyang naamoy na parang usok o kaya ay amoy sigarilyo. Naisip naman niya na baka tinapong yosi lang iyon ng mga mahilig manigarilyo sa kanilang lugar. Lumakas ang amoy nito nang papalapit na siya sa puno ng akasya, at dito ay nagsimula na siyang kabahan. Bumilis ang kanyang paglakad. Napahinto naman siya nang may nalaglag na mga dahon sa kanyang harapan. Tumingin siya sa itaas ng puno at nagulat siya nang may nakita siyang kawangis ng isang lalaki na may kakaibang tangkad dahil nasa mahahaba nitong mga binti, mahabang buhok na nakaupo sa mga sanga ng puno habang naninigarilyo. Napasigaw siya dahil sa takot, at dito ay nagsilaglagan na naman ng mga dahon, kaya naman kumari pa na ito ng takbo. Hingal na hingal si Odette nang makarating siya sa kanilang bahay. Tinanong naman siya ng kanyang ina, "Oh, anak, anong nangyari sa'yo?" "Ma, tumakbo po ako dahil natakot po ako sa may puno ng akasya nang biglang nagsilaglagan ang mga dahon nito at nakita ko na may kapre na nakaupo sa sanga nito." "Anak, matagal na kasi ang punong akasyang iyon at ang sabi ng matatanda ay may kapreng nakatira doon. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong magpapagabi? Sana nagpasundo ka na lang sa amin ng tatay mo." Dahil sa nangyari kay Odette, naisip ni Aling Nana na baka galit ang kapre sa puno ng akasya dahil sa pagputol ng ibang sanga nito. Matapos maikwento ni Odette ang nangyari sa kanya ay natulog na siya dahil sa takot. Tadag, tadag, tadag. Isang higanteng hakbang, nakakatakot, nakakapangilabot at nakakatindig balahibo. At sinasabayan ng alulong ng aso na nakaharap sa bilog na buwan. "Huwag po, maawa po kayo sa amin," ang sigaw ng natatakot na si Odette. Kumatok ng napakalakas si Aling Nana. Hindi pa rin narinig ni Odette, kaya pumasok na lang siya sa loob ng kwarto ng kanyang anak.
Gumising ka, Odette. Nanaginip ka na naman. Pero ayaw pa itong magising kung kaya sinampal ito ng malakas ng kanyang ina. Nagising si Odette at di maiiwasan ito ng mapahagulgol dahil sa mga napanaginipan niya. Ma, napaginipan ko po yung kapre na nakita ko sa akasya. Nakakatakot po at parang galit na galit siya sa atin. Walang patid ang pag-iyak ni Odette. Sas, tahan na, okay. Sige, para mawala yung takot mo ay doon ka na lang matulog sa kwarto namin ng papa mo, okay. Kinabukasan ay pumunta sila sa puno ng akasya at humingi sila ng paumanhin dahil sa pagputol ng ibang sanga nito. At mula noon ay hindi na nagpapakita ang kapre kay Odette. At doon nagtapos ang storya ng kapre sa puno ng akasya. Maraming salamat sa manood nito at God bless po sa inyong lahat. Keep safe always.